Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:24 ng umaga, araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa hiling ni Bato de la Rosa. Humiling siya sa Supreme Court na magkaroon ng TRO o Temporary Restraining Order sa pagdakip sa kanya. Yan po Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Ang title ko po ay Bato de la Rosa humiling ng TRO sa Korte Suprema. Ayan po. Marami na po ang tumatalakay dyan, pero ang ibibigay ko po dito ay yung kwento sa Biblia. Opo, na patutunayan ko na may hierarchy kahit na sa mga demonyo. Opo, sa mga fallen angels. O sa bagay, iisa naman sila yan dati, yung fallen angels at saka yung natira. Yung fallen angels kasi 1/3 of the angels ikatlong bahagi ng mga anghel nagrebelde po yan. Kaya ang tawag sa kanila ay fallen angels. Pero mga anghel po sila yan. Pero pati doon sa kanila, mayroon silang hierarchy na tinatawag. Hierarchy of authority. At yan po ang ikikwento ko sa inyo para maintindihan nito ni Bato de la Rosa o ni Torion, ni Atty. Torion, na hindi po pwede yan na mataas po ang International Court. Opo, mataas po yan. Dapat sumunod tayo sa hierarchy ng authority. Yan po Ngayon ay ang tanong ko po dyan ay kahit makakuha sila, ipagpalagay na natin na may nagsasabi na pwede namang bayaran yung Supreme Court. Oo nga naman, hindi ba? Kasi si Duterte noon, tanda ko, noong umalis siya sa ICC o umalis tayo as member of the ICC, he single-handedly removed us. At kinwestiyon niya ni Drilon at saka ni Pangilinan, ni Kiko Pangilinan, saka ni Franklin Dillon. Pumunta sila sa Korte Suprema. Ang sabi nila Kiko Pangilinan, tika muna, sabi nila ay hindi ata pwede yan, na siya lang ang magtanggal. Mag-isa lang niya magtanggal. Dapat kumporme ang Senado. Yun ang sinasabi nila ay hawak naman ni Duterte noon ang Supreme Court, hindi ba? Korte Suprema, hawak niya. Aywan ko lang kung binabayaran niya yan o binibigyan niya ng pabor. Pwede raw. Ayun na nga. Pero sa akin ay lawlessness yan. Lawlessness po yan. Bakit isang tao lang ang magtanggal? Kahit na presidente siya, ay hanggang 6 years lang siya, hindi ba? Kahit na presidente siya, mabuti sana kung ang sinabi ng Supreme Court, baka paniwalaan ko pa, pwede niyang tanggalin hanggang 6 years lang. Dapat ganun. Kasi yung term nga niya ay limitado Tapos ay tatanggalin niya, ay hindi natin alam kung kailan ibabalik yan, hindi ba? Mali At saka yun po yung reason ng Korte Suprema noon ay wala sa hulog. Chief Architect daw, being as the Chief Architect of the government policy, yun ang sinabi, ay polisiya po yun. Iba po ang polisiya. Kaya nga lang, ang daming nadadala, hindi ba? Ako, pag nabasa ko ang word, alam ko na mali Polisiya yun. Pwede.
kahit anong pulisiya, siya ang magpatupad o siya ang bahala dyan, pero hindi yung saligang batas o hindi yung batas na inapurbahan na ng legislative. Mali yun. Wala sa hulog. Pero ipagpalagay na nga na makakuha siya ng TRO sa Korte Suprema. Ito si Bato de la Rosa, kukuha ng TRO sa Korte Suprema. Ay ipagpalagay na makakuha siya. Ay i-honor ba yan ng ICC? Oh. At kung ipagpalagay na rin na lahat ng gobyerno ay susunod, lahat, pulis, hindi na huhulihin, hindi na manghuhuli, yung kwan natin, hindi na aakto, yung mga inatasan na makipag-cooperate, ay pwede tayong silanan ng ibang bansa. Sisilanan tayo. Yung mga OFW natin, baka hindi na nila tanggapin. Kulang ang requirement dyan. Mag-training muna kayo o kumuha muna kayo ng mga permit. Ayan po lalo na yung mga seafarers, hindi ba? Mga seaman. Sisilanan nila yan. O kaya hindi na tayo makautang o itataas nila ang interest rate ng ating utang at saka hindi na rin sila magbigay ng mga tulong sa araw ng mga sakuna, hindi ba? Pwede yun. Kaya ang masasabi ko dyan, dahil lang sa isang taong si Bato de la Rosa, isasakripisyo ba yan ng Korte Suprema? Isasakripisyo ba yung mga OFW natin? Pwede nila kasi silanan yan Sisilanan nila, ayaw na nila. Kasi nga, hindi kayo sumusunod sa international law o sa international court o sa international yung mga authority, hindi ba? Ayaw yung sumunod. Adi, sisilanan namin lahat ang mga OFW. Ganun po yan. Mayroong kapalit yan. Ngayon, papayag ba ang Korte Suprema dyan? Ay palagay ko hindi. At saka isa pa, pag ginawa nila yan, pag sila mismo ang gumawa yan, hindi nila igagalang yung hierarchy o yung nakakataas sa kanila o ang pandaigdigan na korte, hindi nila igagalang, mawawala po yung bisa na Gods of Padre Paura. Kasi sila, hindi na rin sila igagalang ng lower court pwede pala hindi na sila igagalang ng ibang bansa. Hindi na rin sila igagalang katulad ng paggalang ng Panginoon sa mga judges. You are God, sabi ng Diyos sa mga judges you are God. Hindi ba? Ay paano yan kung may sasalungat na isang korte? Wala na Wala ng hierarchy, wala ng kaayusan. Each man to its own na lang, hindi ba? Each man to its own. At delikado po yan kung wala ng korte, kung hindi na iginagalang ang hierarchy ng mga korte. Each man to its own. At nangyari po yan sa Israel noon. Umabot ata sila ng 400 years. Wala silang hari. Kaya sila ay pinamunuan lang ng mga judges kuno. Mga judges. Ang Israel noon ay talagang pinabayaan ng Panginoon. At nakarecord po yan, each man to its own. Kanya-kanya na Pati nga yung mga judges tinitingnan ko yung mga nasasakupan nila may kanya-kanya lang silang tribu O mga yung mga yung mga pinanggalingan nila, kung minsan doon lang sila Yun nga, yung mga tribu wala silang leader Pinabayaan po sila ng Diyos
Oh. At doon lumabas yung mga karumal-dumal na mga krimen. Opo. Nung wala ng kaayusan. Kung walang hari kasi, kung walang hari, ay talagang wala eh. Walang kaayusan eh. Oh. Mga judges po, oo. Ay, yun nga, yung nga si Kwan si Samson po judges po yun eh. Pinamunuan niya, aywan ko kung ilan ang parte ng Israel. Pinamunuan niya for 20 years. Pero tignan nyo po, ang nangyari sa buhay niya, hindi ba? Oh, nakipag-sex siya sa mga Palestinian, hindi ba? At doon siya na in love, hindi ba? Ganun po eh. At doon siya nawalan ng lakas, hindi ba? Nabulag siya eh. Binulag siya ng mga Palestinian eh. Oh, nung nahuli siya, binulag siya. Ganun po, walang kaayusan. Wala, mabuti, pinaburan siya ng Diyos. Minsan pa, Panginoon, minsan pa. Sabi niya, bigyan mo ako ng lakas sa kanya. Minsan pa, para maipaghiganti ko itong kuwang ko, bulag. Oh, nabulag siya eh. Binulag siya. Oh, napanood ko po sa pelikula ang pagbulag pala sa kanya yung kwan yung mata niya tinusok ng kwan, nagbabagang kwan. Yung kutsilyo na matalim. Nagbabaga, itinusok sa mata niya. Oh. Nabulag siya, hindi ba? Oh. Ay ganun lang po eh. Wala nang kaayusan eh. Oh. Hindi ba? Ay hamak mo Israel siya. Tapos pupunta siya sa mga kwan, mga bar, hindi ba, ng mga Palestinian at doon siya makisalamuha. Ay judge siya, hindi ba? Ayan po kinikwento ko lang po pero ito na, ang isi-share ko po sa inyo. Ang gusto ko pong ipanhik sa inyo, kailangan igalang po natin ang hierarchy ng mga authority o ng mga korte. Igalang po natin yan. Kasi kung hindi natin igagalang yan, pati tayo, hindi na tayo igagalang eh. O, ito po Romans 13:1. Napaborito po ito ng mga supporter ni Duterte noon. Nung presidente pa si Duterte, nilabanan ko po ito. Pero ngayon, yan ngayon ang ibabalik ko sa kanila. Kasi nararapat po Romans 13:1. Let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authority that exists have been established by God. Ayan po ang nakasulat. Pero dati nilabanan ko yan kasi ang gusto nila sundin natin si Duterte. Sundin natin si Duterte ay hindi po. Kung hindi na po umaayon sa utos ng Panginoon, ay pwede kang bumalagbag o humarang o kaya sabihin na mali yan. Kasi nga ang gusto ng mga DDS noon, at lalo na ito si Kibuloy, alam ko doon nang gagaling yan kasi dito nila kinuha Let everyone be subject to the governing authority. For there is no authority except that which God has established. The authority that exists now, di ba? The authority that exists now have been established by God. Yan po ang sinasabi nila. Ay oo nga naman, pero ako medyo hindi ako conforme diyan Actually, hinayaan lang o pinabayaan lang ng Diyos na maupo si Duterte kako. Hinayaan lang yan. Maaring dinaya yan o maaring China ang nagpapanalo dyan. Pero hindi natin makasigurado kung siya ay itinalaga ng Diyos yan. Hinayaan lang kako. Pero ang nga nakasulat is established by God. Questionable sa akin yan. Kasi nga, ang Diyos po ayaw dyan sa magnanakaw hindi ba? Pero bakit nakakapagnakaw? Sila Saldico, hindi ba? O ngayon, tanungin ko po kayo, bakit nangyayari yan? Ayaw ng Diyos yan. Hinahayaan lang. Ayan po, bakit yung isang tao, si Duterte, halimbawa, 30,000 po ang napatay niya, ay ayaw ang napatay ng mga kapulisan o mga alipuris niya.
ay ayaw po ng Diyos yan. Ay pero bakit nangyayari? Ay hinahayaan po. Yan po ang ibig sabihin yan, ano? Kaya hindi ako po conforme dito. Maari yung iba siguro established by God. Pero hindi yan ang proper word para sa akin. Pero ay hayaan na natin. Hayaan na natin. Matthew 22 verse 21. Ang mga verse po ito ay pinili ko para ipaliwanag sa inyo na dapat sumunod tayo sa hierarchy ng authority. Opo. Kasi nga, hinayaan po ng Diyos yan. Ano? Hindi ko po papalitan ang aking word dyan. Hinayaan lang yan. Although na marami rin na napangyayari sa mundo na talagang itinalaga ng Diyos. Yun po mas marami siguro yun. Establish nga by God Pero pag nakikita ko na mali yung ginagawa, hinahayaan lang kako ito. Nasa Biblia po yan hinahayaan lang niya Okay. Pero dito, nung tinanong si Jesus Christ po ng mga tao, it is proper to pay tax to Caesar. Yung po ang tanong ng mga tao sa kanya dito sa Matthew 22 verse 21. Yan po ang tinatanong ng mga tao. It is legal or it is lawful to pay tax to Caesar. Yan po Nasamantalang noong mga kapanahonan na yan, nung kapanahon ni Caesar, hindi ba? Ayaw na magbayad ng mga tao kasi nakukuba na po mga tao Nakukuba na po. Ayaw na nilang magbayad ng buwis. Yan po ang general sentiment ng mga tao. Kaya gusto nila dito na magsalita si Jesus Christ para kasuhan nila ng rebellion. Ina-expect kasi nila na hindi na magbayad. Yun ang ina-expect nila. Kasi ang mga tao nga, mga maralita, hindi ba? Mga nasa laylayan, ayaw nang bumayad May napanood po ako na pelikula kahit na yung nanguhuli ng isda o nanguhuli ng ibon sa kabundukan, nanguhuli ng ibon. Pag nakahuli siya ng ibon, 10 o isang ibon ibigay sa gobyerno. Ganun po noon kaya ayaw na ng mga tao. Ay ngayon, humuli ka ng isda, wala naman Hindi ba? Humuli ka ng ibon, wala naman taxi. Noon po, humuli ng ibon, ay may dadaanan sila may checkpoint ilan yan nahuli mo? 10, isa sa gobyerno. Ganun yan. Kaya malupit po ang taxation noon. Pero nga ito, basahin ko na tinanong si Jesus Christ, it is proper to pay tax to Caesar. Ang sabi niya, give me a denary, sabi niya. Bigyan nyo ako ng, aywan ko, centimos yan o pera yan ay denary, ang pera noon give me a denary, sabi niya. Whose inscription is this? Sabi niya, sino ang may litrato dito? O sino ang nakaukit dito na pangalan at saka yung litrato? Ay sabi nila, si Caesar. Si Caesar yan, sabi ng ganun. Ang sabi ni Jesus Christ, give to Caesar what is to Caesar and give to God what is to God. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. So, hindi po siya humahadlang sa panukala ng gobyerno. Hindi. Iginagalang niya po ang gobyerno to pay tax to Caesar. Basahin lang po natin Then they said to him, yung answer ng mga tao, Caesar, sabi nila. Kasi tinanong nga niya sino bang litrato ito? Sabi niya, na naandito sa coin. And he said to them, at yung nga ang answer ni Jesus Christ naman, render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Ayan po ang sagot niya. Hindi ba? Igalang natin ang mga authority. Ayan po. Ay ang gusto naman ni Bato de la Rosa i-TRO. Paano yung i-TRO yung mas nakakataas sa'yo? Hindi ba? Hindi pwede. At kung halimbawa man na humihiling siya na ang kapulisan ay hindi aakto, ay ako, may kaibigan ako noon na pulis
Oh, sa Saudi, pero hindi na siya pulis. Dati siyang pulis na Makati, sabi niya. Ay nakita niya ako na nakuan ako yung electrical engineer ako eh. Ay sabi niya, gusto ba kanyang mag-member ka ng yung kuan? Anong tawag doon? Interpol, sabi niya. Interpol. Sabi niya sa akin. Oh, hindi ako maniwala sa kanya. Pero bandang huli, naniniwala na ako sa kanya eh. Na ako kanya, Interpol ako dati, sabi niya eh. Pero dati siyang pulis. Oh, naniniwala ako sa kanya kasi doon sa Saudi, ay ang bilis siyang mag-apply. Opo. Nabalitaan ko nung after a while, nasa ibang kumpanya na siya. O, Interpol daw siya. Ay sabi nga niya sa akin eh, kasi nakita niya siguro yung style ko na engineer ako at tapos tahimik lang ako at pinag-aaralan ko mga tao. Ang sabi niya, pwede ka kanya Simon sa Interpol, sabi niya eh. Siguro auxiliary lang o support lang sila, ganun ano. Ngayon ay ito nga ang sinasabi ko po diyan, sasabihin ba ng korte sa mga pulis natin na auxiliary ng Interpol o nakakonektado sa Interpol na huwag niyong hulihin yan? Hindi pwede kasi nga masisira yung yung pagsasamahan ng mga bansa. Masisira. Ay paano naman ngayon kung mayroon tayong gustong ipahuli sa kanila na nasa ibang bansa? Ayan po hindi ba? Ay hindi naman nila huhulihin. Paano yan? Okay. At ito na po, itong itong panghuli. Itataas ko lang po ha. Itong Daniel 10 verse 11 hanggang 13. Tatlong verse lang po ito pero ikwento ko muna ang pangyayari dito kasi ang hirap intindihin po nito eh. Ito po ay nung si Daniel ay nanalangin, natulungan siya ng Panginoon. Ewan ko, interpretation ata ng dream eh. O kung ano man yan, kung o iligtas sila sa kapahamakan, nanalangin po si Daniel. Pero yung anghel na inutusan ng Panginoon para tulungan si Daniel o bigyan ng wisdom o ipaliwanag sa kanya ano ba yan, hindi nakarating ng 21 days. Hindi po. At dahil nga siya ay hinarangan ng yung fallen angels na mas malakas sa kanya. Opo. Ngayon, sumaklolo at ang alam natin si Michael at ang pinakamataas na na anghel eh. O isa siya sa pinakamataas. Sumaklolo si Michael at iyon, nakalusot na yung anghel para tulungan si Daniel, si Propeta Daniel. Basahin na lang po natin and he said to me, O Daniel, sabi niya sabi nung anghel O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking this word to me, I stood trembling. Nakakita siya ng anghel Adi para siyang matutumba, hindi ba? O hindi siya maka-stand erect Then he said to me, do not fear, Daniel. Huwag kang matakot, Daniel. For the first day. Ayan po, hindi ba? For the first day, nung unang araw pa lang, sabi niya, for from the first day that you set your heart to understand. Ayan po parang ito humihiling siya ng kaunawaan from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before God. Ayan po nananalangin na siya o nagmamakaawa na siya o nag-aayuno na siya, your words were heard. Napakinggan po, hindi ba? Your words were heard, and I have come because of your words. Pumunta ako dito, sabi niya, because of your words.
ay siyempre, watcher nga sila yan mga anghel o sugo sila yan sugo ang tawag diyan ay watcher o ambassador. But the prince of the kingdom of Persia, ayan po, may anghel na naka-assign doon sa pinuno ng Persia. May anghel pala na kumukontrol doon sa king of Persia. Prince kasi ang tawag sa mga anghel din But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. Ayan po, naglaban sila. Diyan sa kalawakan siguro. Naglaban sila kasi nga ay may hierarchy po yan Malakas. Hindi niya nakaya. Hindi siya nakalusot 21 days. Kaya na-delay yung pakiusap ni Daniel sa Panginoon na tulungan siya o help him understand. Ayan po but the prince of kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes. Isa pala sa chief princes si Michael. Malakas po ito, come to help me. Ayun, tinulungan siya. Kaya nga pati nga sa mga demonyo o sa mga anghel, hindi ba? May mga hierarchy Sinusunod po nila yan o kaya na ipapatupad nila yan. Ay malakas siguro yung anghel, yung fallen angel na kumukontrol dun sa hari ng Persia. Kaya hindi lumusot yung isinugo na anghel. 21 days nakipagtunggali siya Ayan po. Diyan po nanggaling kung bakit ang gobyerno natin may mga hierarchy. Hindi ba? Kahit sa pulis, hindi ba? Sa military, sa mga judges, hindi ba? May mga hierarchy sila yan. Ngayon, ay ano naman ang gusto naman ito ni Batuli La Rosa? ITRO na? Hindi. Hindi po pwede yan. At ito nga, ipinaliwanag ko na, hindi ba? Ay bahala kayo kung maniwala kayo o hindi, Bahala kayo. Basta ako, ikinikwento ko lang. For I had, Michael, one of the chief prince, came to help me. Sabi po nung anghel, tinulungan siya ni Michael. For I had been left alone. Iisa lang niya Iisa lang niya. Lumalaban doon sa Prince of Persia. Kingdom of Persia. Iisa lang niya. O kaya, malakas siguro talaga. Ayan nga, Kaya po, pinili ko ito, may mga hierarchy po. Di ba? At doon natin nakuha yung gobyerno natin. Ay tapos ngayon, ibabaliwalain, hindi ba? Kung baliwalain yan, katulad nung ginawa ni Duterte, nung nakaupo siya, with impunity po ang tawag dyan. At delikado po ang mga dilubyo na darating kung ganyan ang sitwasyon natin na wala ng kaayusan with impunity. Ay mabuti nga lang sana kung maparusahan sila yan agad para pagbayaran nila. Pero pag hindi po matanggal yan, delikado po ang bansa. Kasi nga pinapaboran na sila ng mga tao naluluko yung mga tao, nadadala sa mga mga propaganda, hindi ba? Huwag po kayo madala sa propaganda. Pag-aralan nyo po, intindihin nyo po ang mga nakasulat. Katulad nga nung sinabi ng Supreme Court, chief architect daw ang presidente sa government policy. Ay government policy po. Pulisiya lang yun. Walang kwenta yan. Kasi pag nawala na yung tao, pwedeng tanggalin ang pulisiya. Katulad ni Martires, hindi ba? Si Samuel Martires, pulisiya lang niya yun. Na hindi na pwedeng ipakita ang salin kung ayaw ng may-ari. Pulisiya lang yan. Pero hindi po yan nasa konstitusyon. Pag nawala na siya, ay wala na rin yan. Pwede pa siyang kasuhan dyan. Bakit gumawa siya ng ganun? Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay dalayan ko po na sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon po
At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.